Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Santo Domingo, ipinamalas mo ang liwanag ng katotohanan at ang apoy ng masigasig na pangangaral ng mabuting balita. Itinataas namin sa iyo ang aming mga puso at hinihiling namin na sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at panalangin, kami rin ay maging tapat na tagapaghatid ng iyong salita. Matatag sa pananampalataya, mapagpakumbaba sa paglilingkod, at masigasig sa pagtatanggol ng katotohanan. Santo Domingo, tagapagturo ng pananampalataya, tagapagdala ng pag-asa at liwanag, ipanalangin mo kami. Gabayan mo ang aming mga hakbang upang sa aming mga salita at gawa, maipahayag namin si Kristo sa mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines na mapapakinggan every first, second, and fifth Mondays of the month at 8 p.m. sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official website ng radyomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. So mag-uumpisa tayo sa ating, kasi malapit na sister, no, Juan Paulo, Yeah. ang kapistahan ng ating Santo Padre, no, ang ating Holy Father, si Saint Dominic de Guzman, no, sister. Ikaw ba, ano ba ang, magkumustahan muna tayo, sister. Kumusta naman diyan? Nandito, mainit, nakikita niyo yung background kasi Oo. 2:00 ng hapon dito. So, mainit. Kung dyan madilim na, dito ay mainit. Aha. So, dahil pinag-usapan natin St. Dominic, Father, pinalad po ako na makabisita nung Sunday sa birthplace ni Santo Domingo sa Caleruega. Sa Batangas ba yan? Caleruega, Burgos, Spain, no? So yung pueblo nila ay Caleruega, probinsya ng Burgos at sa bansang Espanya. So ang Caleruega pala ay sa Espanya nang galing, ano? Kasi minsan Yeah. iniisip natin, saan ba nang galing itong pangalan Caleruega, no? Kasi pinapangalanan pala natin, ito yung Caleruega na kung saan ipinanganak ang ating Santo Padre, no? Kasi si Santo Domingo de Guzman, no? Si Sister. So maganda na pinalad. Kasi sister, ikwento mo naman sa amin kung ano yung nakita mo. Kasi nagpunta rin kami doon 2016 pero nakalimutan na namin. Ikaw mas fresh pa yung naalala mo, sister. Siguro ipakilala mo kami doon sa Caleruega na experience natin. Actually, yung pagpunta namin sa Caleruega, kasama ko yung mga delegates ng ng general chapter namin. It was like a homecoming. Pagbabalik dun sa, sabi nila, sinasabi ng mga sisters namin na, kuna, no? Cradle of the order. Kuna kasi dun ipinanganak si Santo Domingo. At sa pagpunta namin dun sa Caleruega,
ako personally, mararamdaman ko yung spirito ni Santo Domingo because of the ambience or the environment kung saan siya lumaki. Sa aming paglalakbay, actually, no, makikita mo yung napakalaking lupain, no? Na kung saan naandun yung mga yung tinanim na mga wheat, tapos yung lavender, may lavender fields. So ang ganda-ganda. So para sa akin, yung atmosphere kung saan siya ipinanganak ay nakakatulong sa kanyang buhay spiritual. Kasi makita mo yung parang it has something to inviting you to pray. Diba sabi nga natin, Saint Dominic is a man of prayer. No? So yung atmosphere, kung ano yung kanyang, saan siya pinanganak, ay kinalakihan niya. Para siyang sabihin na natin parang conducive, no? Kaaya-aya para siya ay maging isang tao ng pananalangin o dasal. No. So doon nakita namin yung mark, yung pinaka yung ano ba yun, yung may isang balon, no? May isang balon doon na may estrella, and according to what our sisters and the history was telling, na ito ay dun daw ang eksaktong lugar kung saan siya ipinanganak. Oo. At makikita din natin yung sige, sister. Bago yung pinanganak siguro kasi, 'di ba, ang bago ipinanganak si Santo Domingo parang may panaginip yata, 'di ba, sister? Yes, Siguro yeah. magandang ikwento mo sa amin kung ano po na yung naging panaginip ni Santo Domingo, at ito yung nakikita natin na imahe ni Santo Domingo. Pag nakakakita tayo ng imahe ni Santo Domingo, kasi magkakamukha yan, di ba? Yeah, Pero pag nakita natin itong imahe ni Santo Domingo, ito yung pinaka-itsura niya. Ano yung nangyari noon, yung panaginip? Actually, pinalad din na makapunta kami sa Monasterio de Santo Domingo de Silos. Kasi ang kanyang ina na si Beata Juana de Asa ay lagi siyang pumupunta doon para magdasal. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng anak. At humingi siya naghingi siya ng magkaroon nga na, at si Santo Domingo ay pinanganak. So nung siya ay nagdadalang tao, nagkaroon siya ng isang pangitain na manganganak siya ng isang aso na mayroong torcha. Ano ba yan sa... torch, sabihin natin. No? Torch. Torch, no? Sa kanyang bibig. At siya ay, lumiliyab yung torch na yon, at siya ay nagbibigay liwanag sa mundo. Kaya nga yung image ni Saint Dominic, kung sa mga nakakakilala o nakakaalam, merong aso, tapos may world or globe, tapos may aso, tapos may torch, na nagsisignify na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, ito ay magbibigay ng liwanag sa buong mundo. So yun yung pangitain ng kanyang ina habang siya ay nagdadalang tao. So ngayon, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin nun, yung prophetic vision. So ang ginawa niya, pumunta ulit siya dun sa Monasterio de Santo Domingo de Silos, at tinanong niya yung isang monghe kung ano ang kahulugan, no? Nag-ask siya ng parang guidance. Ano ba ang kahulugan nito? At yung monking yon, ang sinabi niya na manganganak siya. At itong mapapanganak niya ay somebody na masasabi nating magkakaroon siya ng malaking impluwensya na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, ito ay magkakaroon ng liwanag sa buong mundo. The child that she is carrying will be a great man, na magkakaroon siya ng malaking papel para sa mundo. So at yun nga ang nangyari. No? Ito yung sister, no? Hindi yung nakikita. Ay, hindi nakikita. Ayan. Yan. Parang nga. ganyan yung Oo, nakikita. parang ganyan. Oo. Okay. So, at dahil doon,
Kasi yung pangalan ni Saint Dominic, kinuha dun kay Santo Domingo de Silos. Ipinangalan ng kanyang ina kay Saint Dominic de Silos. Nagmula doon ang pangalan. Parang, Pero ano bang ibig sabihin nun, sister? Ano yung simbolismo nung aso na iyon? Kasi kapag nakikita natin si Santo Domingo, hindi maaaring mawala yung aso. oo. Ang ibig Anong sabihin naging... kasi yung sa pangalan, Dominican. Kane. Kane. So, ibig sabihin mo, the watchdog of the Lord. So, in a way, no, masasabi na talagang yung pangalan ni Santo Domingo ay he was really true to his name. Kasi naging masabi natin na talagang alagad siya ng Diyos na nagbabantay para magbigay, o hindi lang pagbabantay, kundi pagbibigay liwanag sa mundo. Yun ang ibig sabihin nung, kasi may mundo siyang, di ba, ginagalawan yung aso, tapos meron siyang torch na may ilaw. So parang Yes. siya yung ilaw, no? Parang the word on fire, parang ganon. Ano, Yeah. He will enlighten the world with fire. By his preaching, yung preaching. 'di ba parang katulad ng aso na kumakahol. So yung mga salitang binibitawan niya ay magbibigay ng liwanag sa buong mundo. Napakagandang ano. Gandang Sister, meaning. sister, meron pang isa pa eh. Merong kakaiba din doon sa imahe ni Santo Domingo. Meron ding star sa kanyang yes. ulo. Siguro magandang si Paulo Juan Paulo, kaya mong sagutin kung bakit siya. Kasi sa lahat ng santo, siya lang yung hindi naman siya si Darna, no? Opo. Meron siyang star dito sa ulo. Ano yung star na yun? Nabasa ko po kanina, no, nag-recap po ako ng kwento ni Saint Dominic, no, na minsan po after niyang pinanganak, bininyagan po siya. Doon din po sa simbahan po ni Santo Domingo de Silos na nabanggit po ni Sister kanina, no. At yung star pong yun, nasaksihan po ng kanyang ninang, no, yung nagkaroon po siya ng simbolismo sa star sa ulo kasi doon po nakita ng kanyang ninang yung star po na iyon. May ibig sabihin kaya yung star na yun na nakita doon sa batang Santo Domingo? Meron po kasi, di ba ang sinasabi natin sa mga Dominicans, no, we teach the truth and we are the light of the truth, no. Pagkakilala ko kasi kay Saint Dominic, no, bukod sa may simbolismo siya ng aso, no, he travels, no, and then he preached the word of God, no. Yung pagpipreach niya talaga nagbibigay ng kaliwanagan doon sa mga tao, no, nako-convert sila, kumbaga, sa mga preaching na ginagawa ni Saint Dominic. Kasi yung ilaw doon sa ulo ni Saint Dominic, ibig sabihin, intellectual, wisdom, no? Intellectual yung kanyang approach kasi ignorance is spreading all over the world at that time, no? Parang siya yung magliliwanag, bibigay liwanag. Pero, sister, bago tayo dumating doon sa pagkatandaan niya, dahil doon mo makikita na nag-establish siya, nag-found siya ng kanyang order. Bago yun, nung bata siya, may ginawa siya, sister, di ba? Dahil nakita natin yung kabutihan ng kanyang kalooban. Ano bang ginawa niya doon? Mayroon akong narinig na doon sa libro niya. Di ba dati, pag sinabing libro, napakamahal niya. Yes. Kasi si Saint Dominic, after niya nagkaroon siya ng training sa kanyang uncle na isang pari rin, tumira siya doon. Tapos nung mga 14 years old na siya, nag-aral siya sa universidad, actually, the school in Palencia. Noong time na yun, hindi pa yun universidad. Ngayon, si Saint Dominic sa kanyang kabutihang loob, no? Naisip niya na, kasi noong time na yun, merong famine, merong taggutom. Tagutom. Kaya ang isa yung meron siyang famous word, sabi niya na I cannot study. Yes, na hindi ko kayang mag-aral. Na yung Gamit. libro na gawa ng dead skin ng mga animal, kasi wala namang papel na katulad natin ngayon, yung mga parchment na sinasabi, na kung marami ang namamatay sa kagutuman. So ang kanyang ginawa, no, as an act of charity, so lahat ng mga librong niyang yon, which was very expensive during that time, ay kanyang ibinenta
at para yung perang malilikom niya ay maipamahagi sa mga mahihirap. Pero hindi lang 'yon, no? Hindi lang 'yon sa kanya, kundi nag-organize din siya, hinikayat niya yung kanyang mga kaklase, yung kanyang mga profesores, no, yung mga professors niya na parang in-encourage niya na ganun din ang gawin para nang sa ganun mas malaki yung maibabahagi nila dun sa mga mas nangangailangan. So makikita natin that Saint Dominic is really a compassionate man, no? Yung puso niya hindi niya kayang tiisin na ako nag-aaral ako, no? Yung mga tao ay namamatay sa kagutuman. Saka syempre nakita natin doon na hindi madamot si Santo Domingo. Kung ano yung meron siya, ipapamahagi niya yon. Kumbaga, sabihin natin, matalino ako. Pero yung pagiging matalino ko ay hindi para mag-benefit lang ako. Kundi ito yung isi-share ko. Hindi siya naging madamot. Very generous siyang tao na kahit bata siya, nakita niya na itong mga libro na binabasa ko ay kailangan din ng mga tao, no? Kahit na mamahalin ito, ibibigay ko pa rin. Kung ano yung meron ako, yun ang ibibigay ko. Kaya siguro makikita natin yan sa kanyang ugali, no? Hindi siya naging maramot sa mga tao, no, sister? Yeah. Ganon din siguro yung meron siyang kasing parang may naging problema siya noon na yung sa innkeeper, alam mo yung sige, yeah. sister, ituloy mo yung na yan. Kasi sige po. Kasi nung after kasama niya yung kanyang obispo, si Bishop Diego, no? At sila ay kailangan pumunta sa Dinamarca para siyang diplomat ba, kasama niya yung obispo niya, para hingin yung kamay ng isang noble lady o prinsesa doon sa Dinamarca para dun sa prinsipe ng Espanya. Ngayon, sa kanilang paglalakbay, ay napansin nila, naobserbahan nila, nakita nila, no, na-witness nila na ang daming mga tao na malayo sa simbahan. Sila yung mga tinatawag na Albigensian heretics. At dun sa Pransya yan, sa southern part of France. At dun sa kanilang tinirahan, siyempre malayo yung biyahe nila, kailangan mag-stop over silang ganyan. Yung may-ari nung kanilang tinirahan, yung innkeeper na sinasabi, ay isang heretic, ano ba sa Eretiko. Eretiko, yes, no? Tapos ngayon, dahil nga si Saint Dominic is a man of truth, no? Ay ubos niya yung buong magdamag para makumbinsin niya na itong heretic na ito ay bumalik sa simbahan. Ipinaliwanag niya para manumbalik ang kanyang pananampalataya sa simbahan. Okay. Sister, bago Juan Paulo, i-discuss mo sa amin yung kay Maria at kay Santo Domingo. Sister, i-explain mo naman sa amin, sister, dahil binanggit mo na yung Albigensian heresy. Ano nga ba itong Albigensian heresy na parang bakit kailangang sugpuin ni Santo Domingo itong heresy na ito? Actually, yung heresy na yan, masasabi natin na isa tong maling ideolohiya, maling paniniwala na taliwas sa simbahang Katolika. No? Sometimes, ang tawag sa kanila yung mga Catharism. No? Kung saan dalawa yung dualistic yung kanilang paniniwala. Unang-una, na merong pag-aaway ang kabutihan at ang kasamaan. At dahil doon kailangan sugpuin, no, yung kasamaan. And in fact, sa kanilang paniniwala na sinasabi nila na lahat ng bagay dito ay sa mundo ay masama, wala nang mabuti. Kahit ang ating katawan ay masama, no? Hindi naman yun ang tinuturo ng simbahan, di ba? Na ang paniniwala natin ay
lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So, yun yung kanilang, isa yun sa kanilang mga pinaniniwalaan. Parang sinasabi dito, sister, yung meron daw dalawang Diyos, no? Dalawang Diyos. Diyos ng mabuti at Diyos ng masama. Minsan sinasabi din daw doon, sister, ng mga sa Albigensian, yung Diyos ng Old Testament, yung lumang tipan ay masama, no? Tapos ang Diyos ng bagong tipan ay mabuti. So parang ang sinasabi, magkaaway, no? Nagkaaway sila. Yeah, nag-aaway. O nag-aaway na parang kailangan sugpuin natin yung angry Masama. God, yung masamang Diyos, no? Yun Susugpuin yung mo yan. spiritual God at saka yung evil or yung evil material God. Oo. So parang dualistic. Yeah. Dualistic. Lagi silang dualistic ang prinsipyo nila. Kaya yung katawan at spirito ay nag-aaway din. Kaya sinasabi niya, ang mabuti lamang, ang totoong prinsipyo ay ang spirito. At Yeah. ang material na bagay ay masama. Kaya nag-aaway sila. Pero kung sino paniniwalaan mo doon? Di yung spirito lang. So parang ang sinasabi mo, talikdan mo na ang katawan, ang material na bagay at paniwalaan mo lang ang spirito. Pero hindi yan ang turo ng simbahan kasi ito yung binigay ito yung nagkatawang tao ang Diyos, di ba? Si Jesucristo. Kaya At sinasabi yan, nire-reject din nila yan. yun ang Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos din. Nagkatawang Nagkatawang tao. tao. Oo, kailangan sabihin natin na espiritu lang si Jesucristo, hindi siya totoong naging tao. So parang may pag-aaway na ganyan. Yeah. So parang ang sinasabi ng mga Albigensian, paniwalaan mo lang ang espiritu. Kaya sinasabi nila, parusahan mo lagi ang katawan mo. So, yeah. Saktan mo lagi ang sarili mo. Lahat ng bagay na material ay masama. Kaya sinasabi sinasabi ng Albigensian, paniwalaan mo lang ang espiritu, no? At hindi ang material na bagay. Nga po. So, nung nangyayari na nga po itong nalaman na ni Saint Dominic po yung heresy na nangyayari sa France na kumakalat na nga rin po sa ilang parte ng bansa, nagkaroon po siya ng sabi nila tradition or lang daw, legend lang daw. Pero we believe naman na nangyari nito. Tradisyon. No? Na nagpakita ang mahal na Birhen kay Santo Domingo noong 1214. At yung pagpapakita na ito ay nagbigay po ang mahal na Birhen ng isang mahalagang weapon na magagamit ni Saint Dominic sa pagsugpo sa heresy na ito. At ito yung ating dinadasal palagi. Ang tawag natin dito ay ang Santo Rosario. No? At ang Santo Rosario na ito, no, naging magandang pamamaraan na ito para ibahin yung paniniwala ng mga Albigensians. Kasi sa Rosary, nandun yung mystery natin, yung buhay ni Kristo, nalaman natin na nagkatawang tao si Kristo, no, na yun naman ang hindi pinaniniwalaan ng mga heretiko. No. Sa bawat panalangin natin ng Santo Rosario, humihingi tayo ng tulong sa Mahal na Birheng Maria dahil sa Mahal na Birheng Maria din, no, nagkatawang tao ang ating Panginoon dahil sa pamamagitan niya nagkaroon ng katawan ang ating Panginoon, no, ang ating Diyos nagkaroon ng katawan, no, katawan. Kaya makikita natin doon sa Santo Rosario, sabi nga nila, it's a summation of the gospel of the Bible, no? Kaya makikita natin na ito yung gagapi, no, sa heretikong paniniwala, no. Sandata, no, Father? Sandata laban sa mga heretiko. At yan ang sa atin, no, sa ating bilang Dominicans, ito yung ating pinopromote. No? Kasi nga ito ay masasabi nating legacy ng ating Holy Father Saint Dominic. Kaya naman bawat Dominican, no, isa tayong promoter ng Rosary. No, kasi yan ang pinamana sa atin ng ating at kitang-kita po yan sa mga habit sa mga habit. Sa habit, oo. Kaya tayong mga rosaryo sa gilid sa belt. It's a promotion, no? Kaya sa habito namin ng mga Dominicano, kami ay laging may rosaryo, no? Yung iba nga 15 mysteries, yung iba 20 mysteries na nga kasi dinadagdagan na natin dahil sa
dahil sa luminous mysteries, no? Pero ang pinakabuod nyon ay pinopromote natin, no? Binibigay natin itong devotion sa Santo Rosario dahil alam natin na lahat ng problema, no? Sabi nga doon sa Fatima ba yun, no? Sabi niya, sabi ni Sister Lucia, lahat ng problema ay masusolusyonan, no? Kailangan lamang Magdarasal ng natin Santo Rosario. o magdadasal tayo ng Santo Rosario. Sige pa, Sister, siguro yung habang tayo, di ba, nagpakita na nga ng ating mahal na Birhen, binigay niya yung, sabi sa tradisyon, binigay ang Santo Rosario kay Santo Domingo at siya ay, kumbaga, unti-unting nananalo ang turo ng simbahan laban sa mga heretikong paniniwala, ano? Pero meron ding mga mirakulo, no? Mga miracle na nangyari, Sister. Ano daw yung sinasabi, may apoy pa yata, ano, do sa Fanju? Kasi merong pagtatalo ang, siyempre, nag-aaway yung mga heretiko at saka yung mga Kristiyano o Katoliko, no, sa pamumuno ni Santo Domingo, yung obispo niya, kasama niya, at saka yung mga ipinadala ng Santo Papa. So, sila yung parang nangangaral para ituwid kung ano man yung mga maling paniniwala nitong mga heretiko ngayon. Ngayon, nagkaroon ng parang challenge. So, kung totoo yung pinaniniwalaan nyo, so, sinunog yung libro. At ito yung sabi nga yung The Miracle of Miracle of the in Fanju. So ngayon, 3 beses yung libro ni Saint Dominic ay itinapon dun sa fire, dun sa apoy. Tapos 3 beses din na bumalik yung libro na nagpapatunay na ang salita ng Diyos, no, ay kahit kailan ay hindi mapupugsa, tama ba 'yun? Mapupuksa. No, na ang salita ng Diyos ay totoo. No, 'yun ang pagpapatunay. So nagkaroon ng isang milagro. Simbolismo din ni Saint Dominic. Lagi siyang, kung may aso siya, may rosaryo siya, pero may dala-dala siyang isang gospel. Libro. May isang libro. Ano yan, Sister? Gospel of Saint Matthew. Favorite book niya yon, at saka yung letters of Saint Paul. Lagi niya yung dala. Bakit parang napakabigat naman yata para dalhin yun, Sister? Hindi kasi Saint Matthew kasi, di ba, parang napakabigat na rin kasi dati kasi sinusulat pa yun sa parchment, Sister, no? Yeah. Kaya siguro malaki din yun. Ibig sabihin, siya ay naniniwala doon sa gospel na yun, no? Pinaniniwalaan niya librong yon na ito yung pagkapanganak ng ating Panginoon, no? Ibig sabihin, he is always attuned with the gospel. He does not veer away from the truth of the gospel. Tama po, Actually, Sister. Father, kasi meron tayong tinatawag na 9 ways of prayer of Saint Dominic. So, isa dun sa pamamaraan kung paano nagdadasal si Santo Domingo ay he would always contemplate the Word of God or meditate the Word of God. So, sabi nga, he's a man of prayer, no, who always talk with God and talk about God. So, sa kanyang paglalakbay, no, ay kanyang, siyempre, minemeditate siya, nagdadasal siya about the Word of God. Kaya makikita mo na, kaya hindi yan nawawala kay Santo Domingo. No? Siguro imagine natin na kapag sila ay humihinto, magdabasa siya, magre-reflect siya, magme-meditate siya, magdadasal siya. Tapos, kung makikipag-usap man siya, ay laging tungkol sa Diyos. That's why sinasabi natin na si Santo Domingo ay isang a man of prayer. Contemplata alis tradere din, Sister, no? Yes. The things that we contemplate, we share it We to share other it, the people, fruits no? of our The fruits contemplation. of our contemplation. Kasi to po, others. syempre, kung ano man yung natutunan natin
at nakita natin, yun ang ibibigay din natin. Yeah. We share these fruits of our contemplation. Nowadays kasi, sister, syempre, ano ba yung nakikita ng mga tao, di ba? Siyempre, Father, kung Oo. wala kang ibibigay, kung wala ka. Paano ka magbibigay kung wala ka? So, Oo. kung wala kang Diyos sa sarili mo, kung wala sa'yo ang Diyos, hindi mo maibibigay. Yan yung Diba? sinasabi ni Santo Tomas, you cannot give what you do But not you do not have. have. Ibig sabihin, kung ano yung may meron ka, yun na ibibigay mo. Pero kung ano yung binabasa mo, kung ano yung tinitignan mo lagi, tapos kung hindi maganda din. yun din ang ipapakita mo din sa ibang tao. Pero, on the other hand, kapag maganda naman, positibo yung mga binabasa mo, yun din, positibo at maka-Diyos ang sasabihin mo din sa ibang tao. Tama ba? Correct. Sige, tuloy natin. Opo, no. So after noon, nagkaroon tayo ng First Dominican Convent, no. Ang kwento po nito ay nangyari din sa France, no. Hindi ko lang mabanggit yung tamang pronunciation ng lugar, Proelba. Pruwi. Pruwi, no. No. Nangyari dito ginather ni Saint Dominic po, no, yung siyam na babae na convert from Catharism, no. At doon binuo niya ang kumbento para protektahan ang formasyon. Tapos ito na yung pinakaunang tatag na Dominican community, no. Gusto kong i-emphasize lang yun, Juan Paulo, no, na hindi unang-unang in-establish ni ang mga pare, yung mga prale. Unang-una, mga madre. Sister, bakit nga ba? Ikaw nga mag-explain. Bakit mga madre? Bakit hindi mga kapwa niya, mga kapwa niya lalaki, no? Mga prale? Kasi Father, itong mga mongha kasi nasa loob sila ng monasteryo, no? Hindi sila yung active na katulad namin, no? Ang kanilang pangunahing gawain ay magdasal at gumawa ng sakripisyo. So, we can consider them as the powerhouse, no? Na magbibigay ng lakas para kay Santo Domingo at sa kanyang mga kasamang kaparian. So, I can say na parang, why si Saint Dominic? Kasi kailangan merong energy. No? Mangangaral sila, magtuturo sila, magmi-mission sila, pero kailangan nila ng lakas. At yung lakas na yan, no, kasama ng kanilang panalangin, of course, yung mga panalangin ng mga mongha na nagdadasal, nagsasakripisyo para sa misyon ni Santo Domingo. Dito natin makikita na ang lakas pala talaga ng ating pag-preach, no, ang pangangaral natin ay hindi yung galing mo sa pangangaral, kundi doon sa pananalangin. Kasi minsan nangangaral tayo pero mababaw. Parang ang sinasabi dito ni Santo Domingo, kailangan yung pangangaral natin ay nakaangkla sa spiritual na bagay. Yung pananalangin na yon ng mga mongha, mga madre noon, ay ito yung sabi na tama si Sister, powerhouse. Doon ka kumukuha ng enerhiya mo Kasi minsan iniisip natin, magaling akong mag-preach, pero saan ba nanggagaling yung skill mo na pag-preach? Kailangan makita mo yun sa prayer natin kasi naging sister, isa sa pillars natin bilang mga Dominicans ay yung prayer life natin, no? Kahit saang bagay, kahit hindi mga Dominicans, kahit mga pare o madre o kahit sa pamilya, no? Makikita natin na hindi nagiging fruitful, no, ang ating mga ginagawa kapag hindi to nakaangkla o hindi nakabaon, no, doon sa panalangin natin sa ating Panginoon. Kumbaga, mababaw lahat ang ating ginagawa kung wala tayong pananampalataya at pananalangin. Tama Alam ba, niyo, Sister? Father, isa sa bagay na nagustuhan ko sa Dominican, kasi syempre Dominicana ako, no? Pero nung bata pa lang ako, nobisya ako, sa pag-aaral namin ng Dominican spirituality, isa sa nagustuhan ko talaga, yung tinatawag na 4 pillars of Dominican spirituality. Pag sinateng pillars, ito ay halige. 4 na halige ng bilang isang Dominican.
No, isa dito yung panalangin, katulad nga ng sinabi ni Father Dexter, yung community life, yung study, at yung Apostolate. apostolate. So para sa akin, napaka-balanse, no? Mhm. Na lahat 'yon ay tanggalin mo yung isa, kumbaga sa bahay, tinanggalan mo ng postre, babagsak. Mhm. Mhm. Halimbawa, nagpe-preach tayo, nagtuturo tayo, tanggalin mo yung prayer. Ano Mhm. mangyayari? Mhm. O, di ba? Mhm. Or nagtatrabaho tayo para sa simbahan, nagdadasal tayo. Pero kung wala yung community mo, ano Mm. mangyayari? Mhm. Di ba? Kasi yung community, importante, nagbibigay ng suporta rin sa atin. Mhm. At kung hindi naman tayo nag-aaral, ano yung ibabahagi natin sa ibang Mm. tao? Kaya Mm. para sa akin, napakaganda, Mm. napakabalanse yung buhay na ito. Oh, dikit lahat, sister, no? Connected lahat ng aspeto ng buhay ng isang Dominican religious. Kaya maganda, kaya tama ka doon, sister. Ako natutuwa din ako doon sa Dominican spirituality natin. Sabi natin na balance. Hindi pwede tayong isang aspeto lang ng Dominican spirituality, kundi babagsak nga yan at mawawala ka doon sa, sabihin natin, sa spirituality ng order natin. Kaya minsan iisipin mo, pagka nawala nga yung community life mo, magiging mag-isa ka at hindi maganda sa isang religious sa nag-iisa. Pagkatapos niyang i-found, no, yung in-establish niya, yung Dominican convent, nag-i-establish niya, ano pang ginawa niya, sister? Kasi, di ba, gusto niyang ipangaral yung kanyang order. Nangangarap na nagtuturo din siya. Anong ginawa niya at naglilibot-libot siya? Una muna, Father, kasi di ba sabi nga ni Juan Paulo, itinatag niya yung mga madre ng 1206. 10 years after 1216, itinatag niya yung kaparian, yung order. 1217, no? There were 16 friars during that time. So kahit masakit sa kalooban niya at ganun din yung mga friars, ay dinisperse niya, no? Dalawa-dalawa, pumunta sila sa ibang-ibang lugar para magtatag at mangaral at itatag yung mga communities and eventually naging province. Kaya nung by the time na namatay si Saint Dominic, masasabi natin na marami na, no? In fact, if I am not mistaken, mga 8 provinces na yung natatag during the time nang namatay si Saint Dominic. And I think may wisdom dun si Saint Dominic na kung they only stick together, sige, sama-sama tayo kasi konti pa lang tayo. Sa palagay ko ay hindi mabilis na dadami o lalawak, no, mag-spread ang Dominican order. Kasi may resistance before, sister, na sabi nila, bakit kailangan nating maghiwa-hiwalay? Di ba dapat sama-sama tayo? Pero merong sinasabi dito na yung seed, no? It needs to be sown. It needs to be spread out, no? Kasi kapag hindi mamumunga. It needs to die also. Kaya sabi ni Saint Dominic, kailangan natin ipalaganap, no? Kailangan magkaroon ng courage, no? Saint Dominic is a brave one, sister, no? Na parang hindi siya natakot na gawing misyonaryo din ang kanyang mga kapatid, no? Hindi siya natakot na, kasi yung iba natatakot na establish lang natin, di ba? Bakit tayo maghihiwa-hiwalay agad? Sabi ni Saint Dominic, paano natin ma-spread, no? Paano natin mapapalaganap ang mabuting balita kung tayo-tayo lang dito? Pero ang Saint Dominic made sure na hindi nag-iisa yung brother, no? Kailangan sila umalis 2 by 2. Parang ginawa ni Jesucristo, di ba, yung 72 na parang para kasi apostoles din yun, and they are also called apostles, no, because they are being sent. So pinalaganap nila yung mabuting balita sa iba't ibang tao. May naalala lang akong kwento, no, na nandun daw sila sa table, tapos may anghel na dumating. Yung miracle of the bread. Sige nga, sister.
Siyempre Nakit- bago pa lang kasi ang Dominicans considered as mendicant order. Pag sinabi nating mendicant order, no, they live by begging. So namamalim sila. Siyempre, hindi pa naman well established ang sila Saint Dominic, yung community ni Saint Dominic. So ito ay nangyari sa Monasterio de San Sisto na ngayon ay tinitirahan na ng mga madre. No? Pero noong time ni Saint Dominic, siyempre iikot sila dun sa bayan, no? Sa Rome kasi ito no? Yung Monasterio de San Sisto. Tapos bumalik yung brother, wala silang pagkain na nakuha, walang nagbigay. So ngayon sabi niya kay Saint Dominic, bebel ko pa ba? Wala naman tayong kakainin So, with all his faith, no, yung pananampalataya ni Santo Domingo, sabi niya, yes, you summon the brethren, no, yung mga friars. So, nagbel. Nag-bless si Saint Dominic, tumingala siya sa langit, nag-bless, no? And then, umupo na yung mga brethren, and then, all of a sudden, ay merong dalawang lalaki, and they said it's the angel of God, no? Na nagsimula na mag-distribute. Ayan, Father, yung pinapakita mo, mula dun sa pinakabata hanggang sa dumating kay Saint Dominic, nag-distribute ng tinapay at saka yung miracle of the bread. Hanggang sa dumating doon kay Saint Dominic. Pagkatapos ng dumating kay Saint Dominic, sila ay naglaho. Father, nagkaroon ako ng pagkakataon na mabisita yung itong monasteryo na to, no? Kung saan nangyari yung miracle of the bread. Ang laki-laki nung table. Refectory nila, laki-laki. So nakakatuwa na preserve pa ng mga sisters itong lugar na to kung saan nagkaroon ng milagro. Napakagandang story yan dahil sinasabi dito, huwag kayong mag-alala, no? Sinasabi doon na hindi tayo pababayaan ng Diyos, yung divine providence, sister, kasi minsan nag-aalala lagi tayo kung anong tama pa ba itong ginagawa natin, nagbebeg tayo, humihingi tayo, nanlilimos tayo sa ibang tao, pero pinaniwalaan ng ating ni Santo Domingo na hindi sila pababayaan, no, ng Panginoon. Katulad nung hindi pagpapabayaan ng ating mahal na Birheng Maria kay Dominic, kay Santo Domingo, ito rin sabi niya, huwag kayong mag-alala, no? Ang Diyos God will provide. God will provide yung divine providence nga. Sister, binaalala lang ako, total pinag-uusapan natin diyan kung napuntahan niyo din kung bakit kayo ba, sister, kasi sa mga kaparian, sa mga praile, dinadasal namin yung Salve Regina at binibindisyonan yung mga kwarto namin. Kayo ba, sister? Meron kasi episode din kasi kay si Dominic, no? Kung bakit ginagawa natin yung tradisyon na yon. Alam mo ba yun, sister? Kung hindi ako nagkakamali, una-una kay Blessed Reginald of Orleans. Si Blessed Reginald of Orleans, pinagaling siya ng Blessed Mother kasi gusto niyang pumasok sa order. Tapos ay pinagaling siya. Tapos sa kanya rin, through him also, of course through the Blessed Mother, na ibinigay yung saan yung abito ng mga praile. Kasi kung ano yung abito yun din yung time na yon hanggang sa ngayon, existing same habit pa rin ang ginagamit niya, di ba, Father? Iba lang ang materials. And then, he said, no, that the friars, when they were singing the Salve Regina, which we do after our night prayer or yung complete na tinatawag, ay ang Blessed Mother together with the angels, dalawang angels, no, ay binibless niya. At yun ay nakita ni Saint Dominic. Kasi syempre, nasa huli Saint Dominic, nakita niya na binibless. So, from that time on, ay naging tradisyon na ng order ito.
Mhm. Tapos ganun din ang pagbibindisyon sa bawat kwarto. So Mhm. sa gabi, pagkatapos ng night prayer namin, Yung complete. yes, Mhm. oo, yung complete na Mhm. tinatawag ay binibless din yung mga kwarto ng mga friars. Prior. Siguro si mga madre na rin, ano, sister. Kasi meron akong na-imagine kasi may picture akong naisip. Juan Paulo, alam mo ba yung si Mama Mary, yung kanyang kapa na nakaspread? Sige, sige. Ikwento mo naman sa amin, Juan Paulo, yun. Si sister magkukwento sa atin. As may vision si Saint Dominic. Mhm. No, so doon sa vision niya, Kausap niya si parang Jesus. si Jesus nalulungkot siya na Sa yung mga langit. ibang sa langit, may mga yung mga ibang mga orden, ang dami-dami nilang mga santo, pero kami parang Nasaan sila? wala. Nasaan Nasa, sila? Wala man lang. wala man lang mga Dominican sa Wala langit. man lang, wala man lang. Natakot siya. Bakit yung Siyempre. mga kapatid ko no? Hindi lang Nasaan sila? natakot, kundi nalungkot, siyempre. Mhm. So, yung Blessed Mother ay Mhm. nandyan yung Blessed Mother, pinakita niya na, Di tinawag tinawag. tinawag ni Jesus, sabi niya. O mama, nanay. Mama. Mama, sabi niya. Si Santo Domingo ay nagko-complain bakit daw wala man lang siyang kahit isang santo. So, ang ginawa ng Blessed Mother, binuka niya yung kanyang kapa at doon naglabasan lahat ng mga ihas at ihos ni Santo Domingo na mga santo. Nasa loob pala ng kanyang kapa. Under the mantle Under the of mantle. protection Maternal of the protection. Blessed Mother. Di ba ang ganda na ang ganda ng image na yon na binapakita ni Saint Dominic na nasa under the mantle tayo ni Mama Mary kaya hindi tayo makita pero nasa pangangalaga ni ang ating mahal na Birheng Maria. Ngayon siguro dumako na tayo sa mga katanungan, no, Juan Paulo. Nako, marami na akong pumasok na katanungan, no? Una, no, ibinenta ni Santo Domingo ang kanyang mga aklat para sa mga nagugutom. Sa palagay po ninyo, maliban sa pagkain, ano pa ho ang kinagugutom ng mga tao ngayon na kailangan tugunan ng bawat isa? Naku, magandang katanungan yan. Sister, gusto mo bang sagutin? Ang tao ay hindi lamang nagugutom sa pagkain, pero maaring may pera man ng tao pero nagugutom o nauuhaw sa pag-ibig ng Diyos. No, yung spiritual poverty na sinasabi na kalungkutan, no, nararamdaman nila yung pag-iisa, yung walang pakikiramay, na walang nagmamahal sa kanila, walang nag-aalaga sa kanila. So, yan is another form of poverty. Poverty, no? Paghirap. So, isa yan. Oo, kasi siguro ngayon, lalo ngayong mga panahong ito, yung presensya ng magulang, presensya ng mga taong magmamahal. Yung pagmamahal kasi minsan nakatuon tayo sa pangangailangan ng katawan lang, pero hindi na yung spiritual. Kaya nga yung albigencia pumapasok ulit yan dahil may pag-aaway na naman. Pero ngayon, mas kinikilingan ng mga tao yung mga bagay na nakikita nila. Yung mga material, hindi yung spiritual. Pero ngayon, binabago ngayon na parang albigensian din yan na may pag-aaway na dalawa. Pero dapat yan, pinag-iisa. No? Dahil, bago tayo tumungo doon sa pangalawang katanungan, ito lang yung image, no? Ayan, no? Yan. Ang ganda ng Father, ang dami mong may mga props. May mga props ka ngayon, Hindi mga no. Sinesearch lang natin yan. Okay yan, Father. Okay. Sige man, Paolo. Okay, pangalawang tanong, no? Si Santo Domingo ay matyagang kumakausap sa mga naliligaw ng landas. Ano po ang ginagawa ninyo pag nauubusan na po kayo ng pasensya sa kausap nyo? Nako. Para sa akin ata yan. Sige, Juan Paulo. Sige. Ikaw sumagot ng tanong. Biglang aminado akong may ang pasensya ko. No? Pero ang totoo po niya, no, sa panahon ngayon, parang
madaling magsalita, magbitaw ng salita, no? Ang magandang gawin po talaga natin ngayon is kapag nakukulitan na tayo, nahihirapan na tayo sa kausap natin, magandang huminto muna, no? Huminto, wag agad magbibitaw ng salita, hayaan mo lang kung tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasalita, basta ikaw tumigil ka muna at isipin mo mabuti kung ano ang magandang ibabahagi o sasabihin mo dun sa tao. Kasi pag nagbitaw ka, yun na yun eh, no? Makakasakit makakasakit yan o maganda yung sinabi mo, kapupulutan niya ng aral, no? Mhm. Pero kung ikaw talagang nasagad na, mas magandang pigilan mo na ang sarili kasi hindi magandang agad-agad sabayan mo rin ang emosyon ng isang tao. Mm. Oo, Paulo, may naalala lang ako doon sa hindi ko lang alam kung saang lugar sa Caleruega ba 'yon o sa Spain, no. Si Saint Dominic, my sister, nakita mo 'yon? Nakaganon siya. Merong isang image na si Saint Dominic yung kanyang hintutuloy nasa bibig niya. Nakahash. Silence. Yung silence Silence. kasi sa clausura o sa cloister, like kailangan may silensyo. Siguro ganun din sa atin, no? Sa panahon ngayon, gusto lahat natin na tayo ay nagsasalita. Ayaw nating nakikinig, no? Siguro sa panahon ngayon, mas matutunan natin kung paano makinig at itikom ang bibig muna, no? Kasi minsan, ako ang tama. Ito yung tama na naiisip ko. Yung lahat ng opinion nyo hindi tama. So mas maganda siguro sa panahon ngayon, matuto din tayong tumahimik at makinig. Tama. No, di ba? Naalala ko tuloy yung isang estudyante, grade 4. Sabi niya, kinukwento ng junior namin, sabi niya, "Sister, na ngayon na-appreciate ko yung silence." Yung Mhm. nagkikwento sa akin, yung junior. Tapos, etong junior na to, sabi niya sa akin, "Sister, di ba, sa novitiate, yan lagi ang pinapaalala mo sa akin, sa amin, Mm. na ang silence pala ay hindi dapat kinakatakutan. Ah. Pero ang silence pala ay nagkakaroon ng bunga. Dahil kung walang katahimikan, napakahirap magdasal. At kung Oo. walang silence, no, hindi tayo makapagdasal, paano natin malalaman kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin? Mm. Pero Yes. alam nyo ba, ang silence, ang nakakatakot ngayon. Ang kinatatakutan ng mga tao ngayon ay ang silence o silensyo. Bakit? Kasi doon lalabas lahat hindi ba? Kaya ang bilis mabore ng tao ngayon. Gusto nila mabilis na sagot, no? Laging naka-cellphone, no? Kahit ako Parang kahit kaunting segundo o minuto lang na hindi ako gumagalaw, natatakot Father, ako. Father, meron kasing dalawang klaseng Sige. silence. Mm-mm. Ito yung silence of the womb and silence of the tomb. Anong Tama pagkakaiba yun. nun? Yung silence of the womb, parang sa womb ba, may buhay Mm-mm. na ng fruit ng ating panalangin, pagre-reflect, no? May buhay. Pero yung silence of the tomb, pwedeng tahimik tayo, wala tayong sinasabi, pero yung isip natin, hindi maganda. Mm-mm. Maaring wala tayong sinasabi, pero yung sa puso natin, meron tayong mga kinikilig Sumisigaw. na mga bagay na hindi tama o maganda. Mm-mm. So, yung silensyo natin, yung silence natin, ay dapat magkaroon ng bunga. Bunga ng magaganda. Yon. Yun ang mas mabigat yun, sister, kasi yung silence of the tomb. Kasi ang dami nangyayari sa kanya, hindi niya lang mailabas. Kaya yun yung sinasabi natin, parang bulkan na lang nasasabog, di ba, sister? Ayan. Okay, marami na tayo nasabi. Juan Paulo, susunod na tanong. Okay, tinanggap ni Santo Domingo ang pagiging mahirap upang makiisa kay Kristo. Sa panahon ng pagiging materialistiko, bakit po tayo tinatawagan ng simbahan na mamuhay ng simple? Ayun, pagiging simple. Ako muna siguro sasagot dyan. Sige. Ang pagiging simple lang kasi hindi ibig sabihin naman na wala ka nang gagawin. Ano? Kasi ang Diyos ay simple din, no? Pero hindi siya amoeba, no? Para nagiging simple. Ang pagiging simple ay
Kasi minsan yun ang dun tayo natatakot sa pagiging simple. Gusto natin lahat ng karangyaan ay kasi sinasabi ng mundo, ang pagiging marangya ay pagiging masaya. Magiging masaya lang ako kapag marangya ang buhay ko. Pero hindi natin nakikita yung pagiging simple. Yung sinasabi na ating ni Saint Dominic, no? Even kasi pag naging basic yung mga ginagawa mo at nagiging araw-araw, doon ka mas lalong nagiging masaya. Meron ako naalala lang, no, si Marie Kondo. Kung alam niyo, kilala niyo si Marie Kondo. Yung Sino man Maricondo? yung ano nga Hindi ba ko siya? kilala. Yung Hindi ko kilala yun. yung Haponesa ba yun? Parang sinasabi niya yung you need to be happy with the simple things that you have. Kasi minsan we are bombarded with so many things in our lives, no? Nag-accumulate, no? Pero not knowing na habang nag-accumulate ka na maraming bagay sa kwarto mo, eh ganun din ang nangyayari din sa buhay mo. You're getting yourself, your life complicated, no? Na hindi mo na alam ang direksyon ng buhay mo. Simple lang ang buhay pero ginagawa natin komplikado dahil sinasabi ng mundo na gawin natin komplikado para tayo maging masaya. Sister, meron kong sasabihin. Hindi, naisip ko lang kasi, di ba, speaking of simple is parang dapat makontento tayo kung ano lang yung nararapat, kung ano yung sapat. Mhm. So, bakit kailangan nating mag-accumulate, halimbawa, as religious ng maraming bagay, maraming gamit. Halimbawa, mag-accumulate tayo ng sapatos, bibili tayo ng sapatos every week. Bakit? 10 ba yung paa natin? Alala ko lang gano'n. Di ba? Sabihin yung sapat lang. Kung ano yung nararapat, yun yung pagiging simple. Totoo naman. Ikaw, Paulo, meron ka bang kung bakit kailangan natin maging simple? Kasi ang naisip ko lang, no, yung sinusunod natin yung turo sa atin ng Dominican Order na we have to live in poverty. Parang hindi naman talaga mamuhay sa kahirapan, kundi yung kasimplihan ng bagay na sa simpleng bagay, pag ito ay shinare mo sa iyong mga kasamahan, no, malaking bagay yun at hindi man physically magiging masaya ka, pero yung kontento ng puso mo na makikita mong masaya ang iyong mga kasama, yun po yung Oo. Totoo yan. So, dadako na tayo sa ating huling bahagi ng ating programa, yung ating mensahe naman, no? Ang ating mensahe sa ating mga kalakbay. Siguro simulan na. Yung mga keywords. So, simulan natin kay Juan Paulo. Okay. Ang napili kong keyword is katapangan, no? Sa dami ng pagsubok na hinaharap natin, kadalasan ninanais nating magsawalang bahala na lang upang hindi tayo maabala. Yung ginawa ni Santo Domingo na katapangan, no, sana matularan natin ng dahil kung hindi natin ito magagawa, hindi natin matutularan ito, at mananatili tayo sa kadiliman, mananatili tayong bulag sa katotohanan. Yeah, salamat Juan Paulo. Sister? Sa akin naman ay kaliwanagan ng pagbibigay ng liwanag sa ibang tao, pero bago yon ay magkaroon din ng kaliwanagan sa aking sariling buhay. Ako naman, Sister Juan Paulo, ako kapatiran dahil pinag-uusapan natin si Saint Dominic, kapatiran dahil nakita niya ang sarili niya na hindi siya magiging epektibo, no? Hindi siya magiging epektibo kapag hindi siya kaisa ng isang kapatiran na nakita niya yung sarili na lahat tayo, yung mga kapatid niya ay sama-samang mangangaral, no? Mangangaral, sama-samang magdarasal, sama-sama na mag-aaral para lahat ng kanyang ginagawa ay maging fruitful, no? Ito ay papamahagi niya ang mabuting balita bilang isa sa mga kapatid, no? Hindi ako naiiba, no? Primus inter pares, no? Ako ay kaagapay ninyo, kasama ninyo, kapatid ninyo. Hindi ko kailangan na ako yung nasa taas, yung sinasabi niya. So maraming salamat at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K!